Nawala naman ng kontrol at bumaligtad ang isang American passenger jet habang papalapag sa Canada. Pumalo na sa 18 ang bilang ng mga sugatan at 3 sa mga ito ang nasa kritikal na kondisyon. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Global Headlines Report ni James Galange. Sugatan ang nasa 18 pasaherong sakay ng US carrier Delta plane CRJ-900 matapos itong bumaliktad habang papalapag sa Pearson Airport sa Toronto, Canada. Kasulukuyang inaalam pa ng mga otoridad ang naging sanhi ng insidente, ngunit isa sa mga maaaring dahilan ay ang malakas na hampas ng hangin sa lugar at ang pagbuo ng makapal na yelo, dahilan para mawalan ng kontrol ang piloto. Habang 3 sa mga sugatan ay nasa kritikal na kondisyon, kabilang ng isang bata. Samantala, nanawagan naman ang isang indigenous community leader sa Peru na magdeklara ng state of emergency sa isang mining site sa Peruvian Amazon Forest. Yan ay matapos isumbong nitong umanong ginagamit bilang human shield ng mga iligal na nagmimina ang mga batang nasa edad 5 hanggang 10 taong gulang sa tuwing may sinasagawang raid sa nasabing mining site. Hindi na kasi hinuhuli ng mga otoridad kapag ang mga bata ang nakikitang nagmimina sa lugar. Habang tikumpa ang gobyerno ng Peru, dulot na rin ng samot-saring isyu ng pagmimina sa kanilang bansa kung saan 30 katao nang napaulat na namatay sa nakalipas na 2 taon. Sa iba pang balita, nasa maayos ng kondisyon ng 88-year-old Pontiff na si Pope Francis. Ito ay matapos pagpahingahin sa ospital ng halos 4 na araw dahil sa iniinda nitong sakit sa baga na bronchitis. Ayon sa mga doktor ng Santo Papa, binago nilang kanyang paggamot para sa impeksyon sa respiratory tract upang harapin ang kanyang karamdaman. Magugulit ang napahinto sa kanyang misa si Pope Francis noong nakarang linggo nang makaramdam ito ng hirap sa paghinga. At iyan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.